Kaugnay sa pagsasapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador, kailangan daw ng notarized request kapag hihingi ng kopya nito. Ang kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., alinsunod ito sa transparency at data privacy regulations para masigurong lehitimo at hindi labag sa batas ang pag-release ng SALN. Para maprotektahan ang privacy ng senador at kanilang pamilya, kailangang i-redact o takpan ang mga sensitibong impormasyon tulad ng home address, pangalan at kaarawan ng mga menor de edad, mga pirma at government-issued identification numbers sa isa sa publikong SALN. Dapat sang-ayon din ng senador sa pag-release ng kanyang SALN. Kahapon, isinapubliko ni Senadora Risa Ontiveros ang kanyang SALN para sa taong 2024. Nasa 18.9 million pesos ang idineklara niyang net worth. Nauna nang sinabi ng senadora na suportado niya ang pagtanggal ng restrictions sa access sa SALN ng mga pampublikong opisyal. Sunod na nag-release ng SALN si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. As of June 30, 2025, nasa 244.9 million pesos ang kanyang idineklarang net worth. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 58 million pesos na idineklara sa SALN niya sa huling termino niya bilang senador noong 2022. Paliwanag ni Lacson nung umalis siya sa Senado ay may mga negosyo siyang pinasok gaya ng real estate kaya tumaas ang kanyang net worth. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.